Kahapon, ika-2 ng Pebrero ay may dobleng kahalagahan, ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Candelaria at ang kapistahan ng Nuestra Señora del Buen Suceso o Mahal na Birhen ng Mabuting Tagumpay. Dito sa Pilipinas, ang pista ng Candelaria ay ipinagdiriwang sa Haro, Iloilo, Silang Cavite at Binangonan, Rizal. Ngunit sa pagtatanghal ngayong araw ay pagtutuunan ng pansin ko ang kahanga-hangang kwento ng Mahal na Birhen ng Mabuting Tagumpay na binibigyang pugay at parangal sa lungsod ng Quito sa bansang Ecuador. Huwag bibitiw at tutukan ang interesanteng istorya sa likod nito. Magandang araw po sa inyong lahat at narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid at ikinagagalak ko po kayong makasama sa pagtatanghal ngayong araw. Kung ngayon pa lamang ninyong nagisnan ang aming programa o channel o masugid na taga-subaybay dito, ikinalulugod namin kayong makasama rito. Halina't simulan natin ang ating interesanting kwento sa ngayong araw. Noong ika-2 ng Pebrero, 1500 at 74, February 2, 1594, unang nagpakita ang Mahal na Birhen kay Madre Mariana de Jesus Torres, isang madre ng Orden ng Konsepsyonista sa Quito, Ecuador. Sa mga pagpapakitang ito, ipinahayag ng Mahal na Birhen ang maraming propesiya sa banal na madre na labis niyang ikinamangha. Gayunpaman, nagbigay rin siya ng mga babalang mensahe tungkol sa isang matinding krisis na darating sa simbahang Katolika at sa lipunan sa kabuuan. Ipinahayag ng Mahal na Birhen ang panahon kung kailan ang mga erehiya ay kakalat sa buong mundo. Ang mga bata ay masisira ng kahalayan na halos maglalaho na ang kainosentehan nila at ang mga kaluluwa ay uusigin kapwa ng mga kaaway ng pananampalataya at ng mga naliligaw na kasapi ng simbahan. Ngunit hindi nagtapos ang Mahal na Birhen sa mga nakapanghihinang hulang ito tungkol sa hinaharap. Sa halip, naghandog siya ng mensahe ng pag-asa. Ito ang sinabi ng Mahal na Birhen ng Mabuting Tagumpay kay Madre Mariana. Sabi niya, sa mga darating na taon na magiging madilim para sa simbahan, sasakupin ng isinumpang sekta ng masoneria ang mga pamahalaang sibil. Isang malupit na pag-uusig ang iiral laban sa lahat ng mga relihiyosong komunidad at uusigin ang kumbentong ito ng may natatanging kabagsikan. Dahil sa mga malulupit na tao ngayon, mapapahamak ang kumbento. Ngunit ang Diyos ay buhay at ako ay buhay. At itataguyod namin ang makapangyarihang mga tagapagtanggol mula sa kanilang sariling hanay. Maglalagay kami ng mga hadlang na hindi nila malalampasan. Ang tagumpay ay mapapasa amin. Dagdag pa rito, nagbigay ang Mahal na Birhen ng isang tiyak na kahilingan kay Madre Mariana. Sinabi niya, nais ng aking kabanal-banalang anak na ipagawa mo ang isang rebulto ko, gaya ng nakikita mo sa aking ngayon. Ilagay ninyo ito sa upuan ng abadesa upang mula roon ay mapamamahalaan ko ang aking kumbento. Sa aking kanang kamay, ilagay ang basto ng pastol at ang mga susi ng klaustro bilang sagisag ng pagmamayari at autoridad. Ilalagay mo ang aking banal na anak sa aking kaliwang bisig upang maunawaan ng lahat ng tao na ako ay makapangyarihan na pahupain ang galit ng Diyos at sa pagkamit ng awa at kapatawaran para sa bawat makasalanang kaluluwang lalapit sa akin na may pusong nagsisisi. Marihing iginiit ng Mahal na Birhen ang kanyang utos tungkol sa rebulto at sinabi pa kay Mariana, ikaw mismo ang sumukat sa akin gamit ang sinturon ng mga Pransiskano na iyong isinusuot sa baywang. Ilagay ang iyong tali sa aking kanang kamay at itikit ang kabilang dulo sa aking paa. Isipin niyo na lang kung gaano nanginig sa galak at paggalang si Madre Mariana sa pagtupad
sa iniutos ng Mahal na Birhen. Matapos sukatin, nagpatuloy ang Mahal na Birhen. Sabi niya, "Narito, aking anak, ang mga sukat ng iyong makalangit na ina. Ibigay mo ang mga ito sa aking lingkod na si Francisco del Castillo at ilarawan sa kanya ang aking anyo at tindig. Siya ang gagawa ng panlabas na anyo sapagkat siya ay may malinis na konsensya at tinutupad ang mga utos ng Diyos at ng simbahan. Wala nang iba ang magiging karapat-dapat sa biyayang ito. Ikaw naman, tulungan mo siya sa pamamagitan ng iyong mga panalangin at mapagkumbabang pagdurusa." Ito ang isang larawan ng orihinal na rebulto. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang ating kwento. Pagkalipas ng mga taon, isinalaysay ni Madre Mariana ang isang pangyayaring sobrenatural na naganap habang tinatapos ang rebulto. Narito ang kanyang salaysay. Pakinggan niyo. "Inutusan ako ng Mahal na Birhen na ipagawa ang isang rebulto. Ito ay ginawa ng isang taong banal, si Francisco de Castillo, na ngayon ay nagtatamasa na ng kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Sa araw na balak niyang lagyan ng huling detalye ang rebulto, ang Diyos, dahil sa kanyang natatanging pag-ibig sa kumbentong ito, ay itinadhana na ang magandang rebulto ay tapusin ng mga anghel. Nang bumalik si Francisco upang ipagpatuloy ang kanyang gawain, nakita niya na sa sahig ang panlabas at pangibabaw na labi na kanyang inukit. Puno ng pambihirang pagkamangha. Nagbigay siya ng isang sinumpaang isinulat na patotoo na ang anyo ng rebulto ay hindi nakatulad ng iniwan niya noong nakaraang araw. Idinagdag pa niya na hindi niya pinangasang hawakan ng banal na rebulto kahit halikan man lamang ito, sapagkat itinuring niyang hindi siya karapat-dapat sa gawa ng mga anghel na hindi na niya sariling likha. Pagkatapos nito, tinapos ni Madre Mariana ang kanyang patotoo sa mga salitang nagbibigay tibay ng loob. Sabi niya, "Kapag ang inyong mga kaluluwa ay dumaranas ng mga tukso at nalulubog sa dalamhati, at kung ang bituin ng inyong bokasyon ay natatakpan, sa pahintulot ng Diyos mula sa paningin ng inyong kaluluwa, lumapit kayo sa Mahal na Birhen ng may pagtitiwala at sabihin, 'O bituin ng mabagyong dagat ng aking buhay na makalupa, pagningningin mo ang iyong liwanag sa akin upang hindi ako maligaw sa landas na patungo sa langit.'" Ipinakita kay Madre Mariana ang mga pagsubok na tila pamilyar na pamilyar sa ating panahon ngayon. Gayunpaman, ipinaaalala sa atin ang mga salita ng Mahal na Birhen na ang kalituhan at pag-uusig ay hindi kailanman ang huling kabanata. Kapag sinusubok ang pananampalataya at tila malayo ang pag-asa, nananatiling tiyak sa gabay ni si Maria na umaakay sa mga kaluluwa ng ligtas patungo kay Kristo. Kaya naway ang pag-ibig at proteksyon ng Mahal na Birhen ay suma sa inyo magpakailanman. Naway magkaroon ang bawat isa sa inyo ng isang mapagpalang araw ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Candelaria at mabuting tagumpay. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-komento, at i-share ang bidyong ito upang makatulong sa pagpapalaganap ng mensahe ni Padre Pio. Mag-subscribe at i-click ang kampanilya sa kanan nito upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga bagong ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. Palalimin pa ang inyong ugnayan kay Padre Pio. Lumahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at maging buwan ng donante o tagapag-abuloy, isang natatanging paraan ng espiritual na paglago at pamumuhunan at maging bahagi ng aming mapanalangin komunidad. Makinabang sa mga pamisa at tumanggap ng medalya o rosaryo bilang miyembro. Makikita ninyo ang link sa paglahok sa description box sa ibaba. Maaaring mag-donate sa pamamagitan ng direct deposit sa aming BDO account via direct deposit o kaya sa pamamagitan ng GCash
via bank transfer. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa aming email sa angtinig@gmail.com para sa mga karagdagang detalye o mga tanong. At sa punto pong ito, nagpapasalamat po ako muli sa inyong pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo ng mahal na Birhen ni Padre Pio at lalong-lalo na ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e